Sa panahon ngayon, marami ng platforms, marami ng paraan para maipakita ang sarili at mag-grow ang account mo. Pero isang tanong, sapat na ba ang picture post lang para maging successful sa social media? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang advantages at disadvantages ng picture post lang para malaman mo kung paano mas gaganda ang strategy mo. Una, madaling gawin at mabilis i-post ang pictures. Hindi mo kailangan ng complex video editing skills. Isa lang na click, upload at ready na sa feed mo. Kung busy ka sa trabaho o negosyo, malaking advantage ito at makakapag-post ka kahit on the go. Pangalawa, mas visually appealing kapag maayos ang content. Ang picture na may good quality, kulay at komposisyon kayang makakatch ng attention agad. Marami pa rin ang nai-engage sa isang magandang visual kaysa plain text. Isa pang advantage, less time consuming compared sa video content. Kahit wala kang script, voice-over o editing software, pwede ka pa rin mag-share ng inspirational quotes, tips, and product photos. Para sa mga beginner content creators, malaking help ito para makapagsimula agad. Pero tulad ng lahat ng bagay, may downside din ang picture post lang. Tingnan natin ang ilang disadvantages na dapat mong malaman para hindi ka mapag-iwanan sa social media growth. Ito naman ang disadvantage. Una, mas limited ang engagement. Ang pictures lang ay hindi kasing interactive na ang video. Mas madali sa audience na mag-scroll lang at lumampas sa post mo. Kailangan mo talagang strong at eye-catching ang visual para ma-retain ang attention nila. Pangalawang disadvantage, hindi masyadong nakakapag-build ng personal connection. Sa video, pwede nilang marinig ang boses mo, makita ang emotions mo at mararamdaman ang authenticity mo. Sa picture post lang, limitado ang paraan para makapag-connect sa followers. At panghuling disadvantage, mas mababa ang reach compared sa video content. Social media algorithms ngayon mas pinapaboran ang video content dahil mas mataas ang engagement nito. Picture post kahit gaano kaganda pwede pa rin ma-bury sa feed. So ano ang lesson dito? Ang picture post lang ay may advantages, lalo na kung gusto mo ng mabilis at visually appealing content. Pero kung gusto mong mas lumago ang reach, engagement at personal connection sa audience mo, mahalagang i-combine ito sa videos o reels. Kaya mga ka-content, mag-experiment. Alamin ang strength at weaknesses ng bawat format at gamitin ang combination na magbibigay sa iyo ng pinakamalaking advantage. Kung gusto nyo pa ng mga tips kung paano ma-maximize ang picture post at videos para sa growth ng account nyo, i-like at follow nyo ko para updated kayo sa mga bagong strategies. Natulungan ba kita?